Sa isang mundo kung saan ang kapangyarihan ang nagtatakda ng lahat, si Fate ay isang binatang kinamumuhian ng lipunan, taglay niya ang isang sumpang kakayahan na tinatawag na Berserk. Ang kakayahang ito ay tanging alam lamang kung paano busugin ang walang katapusang gutom sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng mga kaaway, ngunit nang magsimulang magising ang kadilimang nakatago sa loob ng kasanayang ito. Ang kapalaran ni Fate ay kumukuha ng hindi inaasahang liko mula sa isang mahina at walang silbing nilalang. Unti-unti siyang nagiging isang mandirigma. Sa bawat hakbang sa kanyang madugong paglalakbay, si Fate ay kailangang humarap sa tukso ng mapanirang kapangyarihan sa loob. Makokontrol ba ng pangunahing tauhan ang likas na pagnanasa na ito o magiging alipin siya ng uhaw sa kapangyarihan? Ang sitwasyon ay nagiging lalong magulo at mapanganib sa paglaganap ng mga duwende sa lahat ng dako na nagdudulot ng takot sa mga naninirahan sa lupain, gayunpaman ang paglitaw ng isang makapangyarihang espesyal na unit ay mabilis na nagtanggal ng banta. Gamit ang nakahigit na lakas at mahusay na kasanayan sa labanan, madali nilang winasak ang mga duwende sa walang oras. Matapos ang labanan, ang pangkat ng mga mandirigma ay bumalik sa bayan upang ipagdiwang ang kanilang matagumpay na tagumpay. Si Fate ay maaari lamang tumingin mula sa malayo na may matinding paghanga. Para sa kanya ang pagpatay kahit isang duwende ay tila hindi maiisip na may walang lamang sikmura at kasanayang nasa pinakamababang antas. Si Fate ay tumatanggap ng mga mababang uri ng trabaho. Sa kabila ng kaalaman na siya ay nasa pinakailalim ng lipunan, ang tatlong magkakapatid na Berwaldik ay kilala sa kanilang kalupitan. At tusong si Rafin ay ginagamit ang kanyang katanyagan bilang isang banal na kabalyero, hindi lamang upang apihin ang mga karaniwang tao, kundi upang tratuhin si Fate ng may matinding paghamak. Hindi siya nag-aatubiling ihagis ang kaunting sahod sa lupa na pinipilit si Fate na yumuko upang pulutin ang mga ito. Ang Berverlax ay madalas na binubugbog at nilalait ang malas na kasanayang taglay niya. Ang kahihiyan na ito ay hindi madaling tiisin, ngunit upang makakain at mabuhay bawat araw, si Fate ay napipilitang magtiis. Isang babaeng kabalyero na nagngangalang Rosie ang biglang lumitaw. Nasaksihan ang nakakatakot na eksenang ito. Agad siyang nakialam upang protektahan ang binata. Si Rosie ay tumutol laban sa mga kilos ng magkakapatid at inutusan silang itigil ang pagkuha kay Fate para sa pagbabantay sa tarangkahan, mga tungkuling tunay na para lamang sa mga banal na kabalyero. Kung ipagpapatuloy nila ang ganitong gawi, si Fate ay dapat agad na magsumbong sa kanya. Pagkatapos nito ay ipinasa niya ang kanyang duty kay Rosie at nagtungo sa isang restoran, kahit na mabuti ang kanyang intensyon na tulungan siya. Ang pagkatao ni Rafin ay hindi simple at hindi mahuhulaan kung anong mapanlinlang na mga paraan ang maaari niyang gamitin. Binalaan ng may-ari ng restaurant si Fate na kung patuloy siyang magtitiis, magiging mapaminsala ang kahihinatnan. Walang nais na magkaroon ng kasanayang Berserk Devourer at maging walang silbi. Hindi siya nangangarap maging isang kabalyero, sapat na sana ang maging isang mandirigma, mangangalakal o manggagawa. Habang siya inalulumbay na tuklasan ni Fate ang mga magnanakaw na palihim na pumapasok sa lungsod at agad na iniulat kay Rosie. Ibinigay niya ang pagbabantay at siya mismo ang tumugis at pumatay sa kanila. Hindi inaasahan isang tiwaling kabalyero ang nagtangkang tumakas sa direksyon ni Fate. Kung palalampasin niya ito, malalagay sa panganib si Rosie. Sa kabila ng pagiging mahina at walang karanasan, si Fate ay kinailangang harapin siya. Ang pagtatagpong ito ay nagdala sa kanya sa kanyang unang laban. Nang matagpuan ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili sa isang desperadong sitwasyon sa ilalim ng pag-atake, biglang nag-aktibo ang kasanayang Berserk at winasak ang kalaban. Sinipsip niya ang lahat ng lakas at kakayahan ng kanyang kaaway, nadagdagan ng appraisal at mind-reading skills. Ito ang nagpakita kay Fate na hindi pala siya walang silbi. Ang Berserk ay isang nakakatakot na kapangyarihan. Kaagad na dumating si Rosie na puno ng pag-aalala. Nabasa ni Fate ang kanyang isipan at alam niyang lubos siyang nag-aalala para sa kanya. Bilang ganti, ipinakilala ni Rosie ang isang bagong trabaho para sa kanya sa sariling sambahayan ng Hurt. Kung mananatili siya roon, si Fate ay patuloy na mabubugbog at pahihirapan ng mga Berwald magpakailanman. Ang pangunahing tauhan ay nasa isang sangandaan. Magpapatuloy ba siya sa lugar kung saan siya labis na inaabuso o tatanggapin ang pagkakataon na magtrabaho kay Rosie na nangangako ng mas maliwanag na kinabukasan? Nagpasya si Fate na tanggapin ang kanyang alok at nagsimulang magtrabaho para sa pamilya Hurt matapos talunin ang magnanakaw na ramdaman ni Fate ang isang bagong lakas sa kanyang katawan. Kumpiyansa siya na sa kanyang kasalukuyang kakayahan ay kaya niyang talunin ang mga halimaw. Kinabukasan bumisita siya sa isang tindahan ng armas. Gayunpaman na may dalawa lamang na pilak na barya, kaya niya lamang bilhin ang mga lumang gamit mula sa basurahan.
Naakit siya sa isang kakaibang itim na espada. Nang mahawakan niya ito, isang mahiwagang tinig ang umalingaw-ngao sa kanyang isipan. Si Rudis ay isang buhay na nilalang na naglalaman ng kaluluwa na may dalang kalooban at walang hanggang pagnanasa, samantala si Memon ay mapait dahil nakialam si Rosie sa pagbabantay ng tarangkahan ng pamilya Berwulik. Nanatiling kalmado si Raffin dahil ang mga walang silbi tulad ni Fate ay nasa lahat ng dako. Bukod dito parehong ang Hurt at Berwald ay kabilang sa 5 pamilya na nagpoprotekta sa kaharian, kaya walang problema. Ang mahalagang bagay ngayon ay magtuon sa matagumpay na pananaliksik upang makamit ang isang immortal na katawan. Bumalik sa pangunahing tauhan ang espada na si Greed ay biglang nagbabala sa kanya tungkol sa paglitaw ng isang kalaban. Sa kanyang kasalukuyang lakas madali niyang winasak ang isang duwende. Sa gayon mabilis na nadagdagan ang kanyang mga istatistika at nadagdagan ng power enhancement skill. Kaagad pagkatapos ay daan-daang iba pang mga duwende ang lumitaw at umatake ng sunod-sunod. Patuloy na ginamit ni Fate si Greed upang wasakin ang mga halimaw, tumatama ng may ganap na katumpakan at mabilis na ginawang libingan ng masa ang larangan ng digmaan, malaki ang itinaas ng kanyang lakas at higit na nakakagulat ang kanyang gutom ay natugunan, inisip ni Fate na ang mga likas na katangian ay hindi maaaring mabago. Ayon kay Greed pagkatapos ng bawat pagkatalo ng kalaban makakatanggap siya ng experience points at tataas ng antas, gayunpaman ang Berserk ay nagnanakaw lamang ng mga kasanayan at istatistika. Ibig sabihin ay hindi siya makakatanggap ng experience points. Iyon ang dahilan kung bakit nananatiling nasa level 1 si Fate. Hindi niya dapat ibunyag kaninuman na taglay niya ang kasanayang Berserk, dahil ito ay isang kasanayang lumalabag sa banal na etika. Kinilala ng espada si Fate bilang alila at sasamahan siya sa kanyang landas ng pakikipaglaban mula ngayon. Matapos mangolekta ng mga tenga ng duwende tumanggap si Fate ng gantimpala. Plano niyang kumain ng masaganang karne, ngunit nais ni Greed na baguhin ang anyo nito, samantala aksidenteng nabangga ni Fate ang isang malupit na lalaki at nabasa ang desperadong pagsusumamo ng isang bata sa kanyang isipan, kahit hindi niya makita ang kasanayan ng lalaki determinado si Fate na iligtas ang bata. Si Lord Laplace ang lumikha ng mundo at bago siya umalis ay ipinagkaloob niya sa sangkatauhan ang mga espesyal na kapangyarihan. Nalulungkot ang batang lalaki na taglay niya ang isang walang silbing kasanayan. Ginawa ng madre ang lahat upang siya ialiwin, noong pinoprotektahan pa ni Lord Laplace ang mga tao, wala pang mga kasanayan o istatistika at wala ring mga halimaw. Ninanais ng bata na makapamuhay sa ganoong mundo. Hinanap na ng lahat sa bawat lugar, ngunit hindi matagpuan si Sahara. Ang batang babae ay kasalukuyang malupit na pinahihirapan ng lalaki, ngunit sa kabutihang palad dumating si Fate. Sinalo ng kaluluwa ni Greed ang pagmamaliit ng lalaki sa kanya, kaya dapat niya itong samantalahin. Mabilis na dinala ni Fate ang babae sa kaligtasan at pagkatapos ay hinarap ang lalaki at sa isang hiwa lamang bumagsak ito sa lupa. Ginamit ni Fate ang kanyang espada upang siyasatin ang lalaki na sa matinding sakit ay sa wakas ibinunyag na ang nasa likod nito ay si Kayla. Dinala ni Fate ang munting babae sa bayan para kumain ng inihaw na karne sa patpat. Hindi napigilan ni Sahara ang kanyang emosyon at napaiyak. Nakita ito ni Fate kaya ibinigay din niya ang bahagi niya. Kinagabihan dinala niya ang babae pabalik sa parokya. Sa unang pagkakataon na pinasalamatan siya ay medyo nagulat siya. Parehong si Fate at Sahara ay may mahina at walang silbing kasanayan. Pinayuhan ng pangunahing tauhan ang batang babae na gaano man kahirap ang mga bagay dapat siyang umiti dahil tiyak na darating ang kaligayahan. Madalas sabihin ito ng kanyang ama sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit nais ni Fate na iligtas si Sahara. Nadagdag ang isang bagong teknik ng kasanayan na nagbibigay daan sa kanya na gumamit ng mga espesyal na atake ng 2 sunod-sunod. Ngayon lamang napagtanto ng pangunahing tauhan na ang lalaki kanina ay gumamit ng isang napakapanganib na kasanayan na maaaring maghiwa ng kaaway sa 3 piraso. Kung alam niya, hindi sana siya nagmadaling lumaban dito. Sa kanyang konserbatibo at mapanlibak na pag-ugali naniniwala ang kaluluwa ni Greed na sinuwerte lang si Fate, na nag-udyok sa kanya na maging mas malakas pa. Matapos ang isang abalang araw nakalimutan niya na bukas ang kanyang unang araw ng pagtatrabaho para sa pamilya Hurt, hindi pa siya nakabili ng anumang bagong damit upang palitan ang kanyang mga punit-punit na kasuotan. May balitang si Lord Mason na ama ni Rosie ay napatay sa labanan. Ngayon si Rosie ang magiging pinuno ng angkan at direktang pipigil sa 3 magkakapatid na Berwaldik. Kinabukasan dumating si Fate upang simulan ang kanyang bagong trabaho. Humarap siya sa isang napakaluwang na mansyon. Lumitaw si Rosie na napakaganda na ang pangunahing tauhan ay nabulag at natigilan. Dinala niya ito sa puntod ng kanyang ama, ang
Gaelia ay isang kontinente na pinamumunuan ng mga halimaw at ang mga banal na kabalyero ay inatasang lipulin sila. Ngayong taon ay turno ng pamilya Hart, ngunit ang kanyang ama ay sa kasamaang palad na patay ng Celestial Dragon. Ang halimaw na iyon ay muling lumitaw matapos magtago ng libu-libong taon na pagtanto ni Fate na si Rosie ay tunay na malakas at may mabuting puso. Habang nagluluksa sa pagkawala ng kanyang minamahal na ama, siya pa rin ay nag-aalala para sa kanya. Mula ngayon si Rosie ang magiging pinuno ng angkan at nais niyang gawing masigla ang sambahayan ng Hart kasama si Fate. Ngunit hindi niya dapat hawakan ang kanyang kamay dahil ito'y magpapagana ng pagbabasa ng isip. Noon biglang lumitaw si Haru. Siya ang punong kasambahay ng pamilya, marahil ay hindi niya gusto si Fate. Kahit sa kanilang unang pagkikita natakot ang pangunahing tauhan sa mga matang tila pumapatay. Binigyan ng pangunahing tauhan ng masaganang handaan ng karne at ng mabusog. Siya ay nagsimulang magtrabaho. Dito niya nakilala sina Ginoo Manova at Oliver. Sa una nang makita ni Fate na nakikipag-usap sa kanyang espada, inisip ni Ginoo Manova na ang pangunahing tauhan ay isang kabaliwan. At ang kanyang emosyonal na reaksyon sa pagkain ng karne ay nagpatawa sa lahat. Ngunit di nagtagal ang kanyang tiyan ay muling kumulo, sa bilis na ito ang gastos sa pagkain ay lalampas sa kanyang sahod. Pagkatapos ay dinala siya ni Haru upang makipagkita kay Rosie dahil sa pagkakaroon ng kasanayang Berserk Devour, ang kanyang gutom ay naging mas matindi at hindi na niya makontrol ang kanyang sarili at nawalan ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang isang liham mula kay Rosie na nagpapahintulot sa kanya ng isang araw na pahinga. Sa ngayon ang pangunahing tauhan ay labis na nagtataka kung bakit naging ganito ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ng kaluluwa ni Greed na natikman na ng kasanayang Berserk ang mga kaluluwa. Sa makatuwid mula ngayon ang pangunahing tauhan ay dapat gampanan ang tungkulin ng paghahanap at pagpatay ng mga halimaw na parabang naghahanap ng pagkain. Naunawaan ni Fate na kung hindi niya makokontrol ang Berserk, maaari siyang maging isang irasyonal na tao na obsessed sa gutom at posibleng umatake kahit kanino. Kapag naabot ang hangganan ng pagtitiis, agad na mamumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumabas siya at hindi sinasadyang naaamoy ang masasarap na halimuyak sa lahat ng dako. Ito ay dahil na-activate ang Hunger Enhancement, isang pansamantalang kapangyarihan na tumutulong sa Berserk na kumain ng mga kaluluwa ng epektibo habang pinapataas ang night vision at nagpaparalisa ng mga mas mahihinang kalaban. Bilang resulta, ang mga duwende ay nananatiling nakatayo lamang sa isang lugar na nagbibigay daan sa kanya upang patayin sila ng malaya, gayunpaman ito ay hindi pa sapat. Sinunod ni Fate ang payo ni Greed at pumasok sa malalim na kagubatan upang ipagpatuloy ang pangangaso ng mga duwende sa kanyang kasalukuyang lakas. Mabilis niyang winasak ang mga halimaw. Sa wakas natugunan ang kanyang gutom. Kaagad pagkatapos lumitaw ang isang Goblin King, salamat sa self-healing skill na ibalik ang pisikal na istatistika ng pangunahing tauhan. Sa unang pagkakataon na nakatagpo ng ganoong kalaki at makapangyarihang halimaw si Fate, ay medyo nag-alinlangan na baka siya ang maging pagkain nito. Hinikayat at ginabayan siya ni Greed na harapin ito ng direkta. Ang unang matagumpay na pagtama ng pagpugot ay isang magandang simula, ngunit ito'y isang hakbang pasulong at 10 hakbang paatras. Sa bilis na ito, paano siya mananalo? Pinalakas ni Greed ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban at ang pangunahing tauhan ay marahas na sumugod pasulong upang matagumpay na mapuksa ang halimaw na lubos na nagpataas ng kanyang istatistika. Kasunod ng payo ni Greed, inilaan niya ang lahat ng kanyang istatistika sa espada at lumitaw ang isang bagong anyo, ang Demon Bow. Noon biglang lumitaw ang isang halimaw na nakikinig sa kanila at bumaril si Fate nang walang direksyon, ngunit tinamaan pa rin ang target. Pagkatapos ay dinala niya ang mga tenga ng Goblin King sa kinaroroonan ni Sahara upang lahat ay makakain ng masarap na pagkain. Samantala, habang nagbabantay, natuklasan ni Fate ang isang kakaibang babae at nakakagulat na ito ay si Rosie. Nakabihis siya sa ganitong paraan upang magsiyasat sa bayan at ang bagay na ito ay hindi dapat ibunyag kaninuman. Handa na sanang bumalik ang pangunahing tauhan upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho nang hilahin siya ng kanyang amo na nais siyang maging tagapagtanggol. Opisyal na nagsimula ang inspeksyon ni Rosie. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, papalitan ni Rosie ang kanyang pangalan bilang Rocky. Nang marinig ni Greed na tinutukso siya, pinagalitan siya ni Fate dahil sa istorbo. Natigilan si Rosie, iniisip na siya ang sinisigawan, ngunit hindi niya ito inalintana. Sa katunayan, masaya siyang sumama kay Fate. Parehong namula sa kahihiyan habang muling umalinggaw ang mapanlibak na tinig ng kaluluwa ni Greed. Handa ng parusahan ni Fate ang espada, ngunit pinigilan siya ni Rosie. Ito rin ang unang beses na nakita niya ang espada. Tila kakaiba na ang isang taong may malas na kasanayan tulad niya ay may ganitong sandata.
gayunman walang nakakaalam na ang berserk ay tunay na mapanganib. Kapag natikman na nito ang mga kaluluwa, hindi na ito titigil sa patuloy na pagkain upang lubos na pataasin ang kapangyarihan, kung hindi siya'y mamamatay sa gutom at magiging halimaw, dahil ito'y nakakatakot hindi ito maaring ibunyag kaninuman. Pagkatapos ay sabay silang bumaba sa bayan upang isagawa ang kanilang misyon. Ang tanawin dito ay masigla at naakit si Rosie sa matatamis na ubas. Pinatikim sila ng may-ari at ipinagmamalaki ni Rosie na ang mga ubas na itinatanim sa kanilang tahanan ay mukhang masarap, halos ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sinunod ni Faith ang payo ni Greed at sinabi na ang kanyang mga kamag-anak ay nagtatrabaho para sa pamilya Hart. Labis siyang nagpasalamat kay Faith kahit na medyo kakaiba para sa kanya na ang pangunahing tauhan ay laging nagsasalita sa sarili. Nagsimulang lumikha ng gulo ang tatlong magkakapatid na Berwaldik at nang makita si Faith muli siyang kanilang hinamak at ininsulto. Hindi na nakatiis si Rosie at agad na sumabat sa mundong ito. Ang mga karaniwang tao na sumasalungat sa mga kabalyero ay may parusang kamatayan. Nang masusing tumingin, nakita niya ang matinding pagkakahawig kay Rosie. Hinikayat ng kaluluwa ni Greed ang pangunahing tauhan na magpanggap bilang kanyang kasintahan. Kinabahan siya at biglang nasabi ito. Inako ni Rosie ang inisyatiba at hinaplos si Faith at pagkatapos ay binanggit na siya iuwi upang magluto para sa kanyang minamahal na asawa. Tumigil ang lahat sa pagdududa dahil ang mga kabalyero ay hindi kailanman gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang paglalakad na magkahawak bisig sa unang pagkakataon ay labis na nagpakaba kay Rosie. Nagpaumanhin si Faith ng alanganin sa paghawak sa kanya, ngunit nagustuhan pala ito ni Rosie. Ang tungkuling ito ng pagiging kasama ay nagiging nakakapagod. Naakit si Rosie sa makinang na alahas. Ginamit ni Faith ang kanyang appraisal skill upang makakita ng mga mamahaling bato sa loob ng hilaw na mineral. Kung alam ito ng nagbebenta, magagalit siya. Habang natutuwa si Rosie sa mga bagay na ito, naramdaman ang pangunahing tauhan na hindi siya kahawig ng isang banal na kabalyero. Gayunpaman nagpasya si Rosie na huwag bumili ng anuman sapagkat para sa kanya ito'y hindi kailangan. Tinanong niya si Faith kung may kilala pa siyang mandirigma bukod kina Oliver at Minova. Aksidente nilang narinig ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga duwende na pinapatay. Iniisip ng mga tao na isang mabangis na hayop ang may kagagawan, ngunit hindi sila tiyak may balita rin tungkol sa mga madre na naghahanap kung sino ang pasasalamatan para sa pag-aalay ng tenga ng Goblin King. Dahil sa pag-uusisa agad na nagtanong si Rosie ng detalye, ngunit walang nakakaalam ng anuman. Kaagad niyang inutusan ang pangunahing tauhan na dalhin siya kung nasaan ang mga mandirigma. Lumalabas na nagpasya siyang maging karaniwang tao at magsiyasat sa bayan dahil sa chismis na ito. Nagiging kawili-wili ang mga bagay. Dinala siya ni Faith sa isang pamilyar na tavern at ipinakilala siya sa may-ari bilang si Rocky, isang bagong kasamahan mula sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil matagal na silang hindi nagkikita at ngayon ay nagdala siya ng kasintahan upang ipakilala. Labis na nahiya si Faith at nabasag ni Rosie ang kanyang tasa. Gayunman hindi ito inalintana ng may-ari sapagkat normal lamang sa mga mandirigma ang hindi makontrol ang kanilang lakas. Tiyak ng kaluluwa ni Greed na may nararamdaman si Rosie para sa pangunahing tauhan, sa labis na hiya nabasag din niya ang kanyang tasa. Matapos patayin ang mga duwende, kinokolekta ng mga mandirigma ang kanilang mga tenga upang kumita ng pera. Gayunpaman nananatiling buo ang mga bangkay kaya pinaghihinalaan nilang maihalimaw na naligaw dito. Ito'y magpipigil sa mga mangangalakal mula sa ibang lugar na pumasok sa bayan. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Faith sa sandaling ito. Lumitaw si matandang Adu at inisip na maaaring ito'y isang oso. Ang mga banal na kabalyero ay direktang mga ngaso at sa kanyang kasalukuyang istatistika, hindi kakayanin ni Faith na makasabay sa kanila, lalo pang tumindi ang sitwasyon nang makita siya ni Rosie sa gayong kalagayan. Kaagad pagkatapos dumating din ang mga nomadikong mandirigma sa restoran. Nang makita ang napakagandang babae, agad silang lumapit upang manligaw. Bago pa makakilos si Faith, agad siyang umatake na nagpabagsak sa lalaki. Nalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at nag-alok sila ng isang supot ng pera upang humingi ng awa. Si Rosie ay hindi lamang may talento at kagandahan kundi maawain din, handa niyang palampasin ang kaganapang ito. Nais ni Rosie na tuparin ang hiling ng kanyang ama na lumikha ng isang mundong kung saan ang lahat ay maaaring tumawa ng magkasama. Hihintayin ni Faith ang araw na iyon at susundan ang dalagang lihim niyang minamahal. Salamat kay Rosie na alagaan ang espada ng pangunahing tauhan. Ginawa niya ito upang pasalamatan si Faith sa pagtulong na mas makilala ang halimaw. Ang sambahayan ng Berwald ay may impormasyon tungkol sa ekspedisyon ng pangangaso, ngunit determinado silang huwag ipaalam kay Rosie. Bigla niyang narinig ang mga pamilyar na tinig,
muli na naman ang tatlong magkakapatid na tinatakot ang isang batang ligaw. Kasunod ng mga utos ni Rosie, iniligtas ng pangunahing tauhan ang bata. Nagkataon na direkta niyang tinanong si Raffen kung bakit hindi niya ipinapaalam sa kanya ang tungkol sa halimaw. Ginamit nito ang dahilan na kamamatay lamang ng kanyang ama, kaya nais niyang magpahinga muna si Rosie bago umalis. Labis na hinamak ng tauhan ng Heart si Faith at pagkatapos ay dinala ng dalawa ang bata upang hanapin ang kanyang ina at kumain ng inihaw na karne sa patpat. Sa sandaling ito, naalala ni Faith na 5 taon na ang nakalipas ay naligaw din siya at nakatagpo ng isang napakabait na banal na kabalyero. Sa wakas natagpuan ng bata ang kanyang ina. Sa papalubog na araw ay lalo pang dumoble ang kagandahan ni Rosie na lubos na nagpahilo kay Faith. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang tahanan, ngunit mahigpit silang pinagalitan ng punong tagapamahala ng bahay, nakitang puno. Nang pagkakasala ang kanilang mga mukha, ngunit sa kaloob-looban ay ninanais nilang ang bawat araw ay maaaring ganito. Upang maiwasang matuklasan ni Rosie siya sa panahon ng labanan, ipinayo ng kaluluwa ni Greed na gumamit siya ng madilim na mahika upang supilin ang kamalayan. Hindi nakalimutang bumili si Faith ng iron ore para kay Rosie bilang regalo. Gumawa siya ng dahilan na nais niyang pasalamatan si Rosie sa paglikha ng bagong trabaho para sa kanya at sa pagkilala sa mga kasamahan na parang pamilya. Gamit ang kanyang appraisal skill na gawa ni Faith na bumili ng tunay na hiyas na labis na nagpasaya kay Rosie. Kinagabihan, habang nangangaso, aksidenteng nakatagpo si Faith ng mga mandirigma na papunta sa isang ekspedisyon. Inakala nilang ito ang Lake Mikuro kaya sila ay mabilis na tumakbo palayo. Nais sanang ipagpatuloy ng pangunahing tauhan ang pangangaso ng mga duwende upang mapataas ang kanyang istatistika bago magsimula ang pangangaso ng mga kabalyero. Kinabukasan nagtrabaho siya na may antok na mukha. Binigyan siya ng kanyang Panginoon ng isa pang lihim na misyon. Dinala ni Rosie si Faith sa ubasan ng pamilya Hart kung saan nakilala niya ang ina ni Rosie. Direkta siyang tinanong ng babae kung gusto ba niya ang kanyang anak na labis na nagpahiya sa kanilang dalawa, ngunit ang ibig niyang sabihin ay sa pagitan ng amo at alipin. Hindi nag-atubiling purihin ni Faith si Rosie ng todo at may kumpiyansa siyang nagsalita sa kanyang magiging biyenan. Nais niyang ialay ang kanyang buong buhay para sa kanya. Namula si Rosie at nahihiyang tumakbo papunta sa kanyang silid. Tuwing haharap siya sa isang alanganing sitwasyon, ganito siya mag-react. Noong bata pa siya, kahit makita lamang ang isang maliit na insekto, sisigaw siya at iiyak ng malakas. Sino ang mag-aakalang paglaki niya ay magiging isang kabalyero at maging pinuno ng pamilya Hart? Matibay na naniniwala si Faith na magagawa niyang gampanan ang tungkulin na protektahan ang mga karaniwang tao. Kasalukuyang labis na miss ni Rosie ang kanyang ama at determinado siyang tuparin ang kanyang mga hiling. Nakisali si Faith sa lahat sa pag-aani ng mga pananim at pinatikim siya ng tiyo ng masarap na katas ng ubas. Inisip niya na si Rosie ay lubos na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit nagulat siyang makita itong bumalik dito upang tumulong sa lahat. Bumabalik siya isang beses sa isang taon sa eksaktong oras na ito, hindi lamang upang mag-ani, kundi upang lipulin din ang mga duwende sa lambak na iyon. Sa simpleng pakikinig dito ay kumulo agad ang tiyan ng pangunahing tauhan, tila nais ng berserk na kumain ng mas malalakas na kaluluwa kaysa sa mga duwende. Pauwi nakatagpo siya ng isang tao na tila hindi galing sa bansang ito. Mayroon din siyang magkatulad na pulang mga mata at sinabi niyang hahayaan niyang patayin ng pangunahing tauhan ang mga Kobans at pagkatapos ay nag-ayos silang muling magkita. Labis itong ikinalito ni Faith. Kahit si Greed ay hindi alam kung sino siya, noon din ay pabalik na rin si Rosie at nahulaan niyang ang babae ay mula sa Gaelia. 4,000 taon na ang nakalipas, sinalakay ng mga halimaw ang bansang iyon at pinatay ang mga naninirahan, tila isa siya sa mga nakaligtas. Hindi pa kailanman nakatagpo si Rosie ng isang purong dugong Gaelian na gaya nito. Nabahala si Faith na si Rosie ay pupunta sa pangangaso ng mag-isa. Gayunpaman may mga mandirigma siyang kasama at higit sa lahat isa siyang kabalyero na may napakataas na istatistika ng lakas. Kinabukasan, magkasama silang dalawa kasama ng mga mandirigma na nagtungo sa lambak upang lipulin ang mga Kobans. Biglang lumitaw ang isang pinuno. Hindi pa nila nakikita ang isang Koban na kasing laki at kasing bangis nito. Sa pagtingin sa masarap na biktima sa kanyang harapan, pumasok si Faith sa isang semi-divorce state. Kung makikita siya ni Rosie sa ganitong anyo ay tapos na ang kanyang buhay. Naniniwala ang kaluluwa ni Greed na ang halimaw ay mayroong level 50 na lakas. Naipon nito ang galit sa loob ng maraming taon na ginagawa itong napakadelikado. Hindi madaling mapuksa ito.
Bilang isang kabalyero nangako si Rosie na tapusin ang misyon ng pagwasak ng mga halimaw upang protektahan ang mga karaniwang tao. Medyo nabahala si Faith dahil hindi sapat ang kanyang kasanayan upang harapin ito, gayunpaman hindi niya maaaring baliwalain ito. Masisira ang teritoryo ng Heart at maaaring mapatay ang babaeng kanyang minamahal. Nagpasya ang pangunahing tauhan na lumaban kasama si Greed hanggang sa huli. Nang gabing iyon mag-isa niyang nilipol ang mga Kobans, pinapatay sila isa-isa gamit ang mga palaso. Gayunpaman hindi pa rin ito nakapagbigay kasiyahan sa Berserk. Sa lahat ng paraan kinakailangan ng pangunahing tauhan na talunin ang huling pinuno. Gamit ang Devourer skill pinaputok ni Fate ang kanyang Demon Bow ng direkta sa target. Nakakagulat na kaya nitong hulihin ang mga palaso gamit ang mga kamay, kaya ang tanging opsyon ay lumapit at hiwain ito. Ang Coven na ito ay mayroong 4 TE strike skill. Isang tama lamang ay kayang durugin ang mga lamang loob. Si Fate ay sa kasamaang palad tinamaan sa braso at itinapon palayo. Nawalan ng malay na kunwari lamang para sa dramatikong epekto dahil hindi maaaring mamatay ang pangunahing tauhan ng ganoon kaaga. Mabilis na sumugod si Fate upang sumaksak agad at pagkatapos ay tinipon ang lahat ng kapangyarihan ni Greed upang umatake patungo sa halimaw. Malinaw na naiba ang tagumpay at pagkatalo biglang. Naging matindi ang pananabik ng katawan ng pangunahing tauhan. Ito ang reaksyon sa unang pagkakataon na nakalunok ng napakasarap na kaluluwa. Nahirapan si Fate na kontrolin ang sarili upang maiwasan ang isang nakakatakot na pangyayari. Kinabukasan bumalik si Rosie at ang mga mandirigma sa lambak. Nakita nila ang mga labi mula kagabi at naniwala silang ginamit ang mahika upang lipulin ang mga ito. Dinala ni Rosie ang balita sa hapagkainan. Nanginginig ang pangunahing tauhan sa pagkakaupo na. Takot na mabunyag, ngunit sa kabutihang palad inilipat ni Rosie ang kanyang hinala sa babaeng gaelian na kanilang nakilala kahapon. Ang lakas ng pakikipaglaban ng mga tao mula sa bansang iyon ay lumalampas pa sa mga banal na kabalyero. Gayunpaman wala na ang mga halimaw at labis siyang natuwa na ligtas ang lupa. Nakikita ang maliwanag na ekspresyon ng kanyang anak. Tinanong ng ina ni Rosie si Fate na manatili sa tabi ni Rosie at suportahan siya. Nakaramdam siya ng pagka-inferior na iniisip na hindi siya karapat-dapat, ngunit para sa kanya ang puso ang pinakamahalaga. Si Rosie ay isa ring karaniwang tao, subalit mahusay niyang sinuportahan ang kanyang asawa na si Mason. Ngayon na malubha ang sakit at hindi alam kung kailan siya mamamatay, umaasa siyang matutupad niya ang kanyang hiling. Lubos itong ikinabahala ni Fate dahil nililin lang niya si Rosie. Gabing iyon muling lumabas si Fate kasama si Greed upang maghanap ng kaluluwang pagkain. Ngunit ang kanyang kasalukuyang gutom ay hindi na kayang masiyahan ng mga goblin na pinilit siyang bumalik at maghanap ng mas malalakas na halimaw. Iniisip ang mga salita ng ina ni Rosie, naramdaman niyang wala siyang karapatang manatili sa kanyang tabi. Habang malalim sa pag-iisip nakarinig siya ng nakakagulat na balita. Mag-organisa ang Heart ng isang ekspedisyon upang mangaso ng Mikuru sa Gaelia at syempre lalahok ang banal na kabalyero na si Rosie. Sinubukan siyang pigilan ni Fate ngunit nabigo, labis siyang nabahala dahil ito ay isang laban ng buhay at kamatayan, kapag naroon na maaaring hindi na sila makabalik. Higit pa rito ang pamilya Hart ay tinik sa mga mata ng tatlong magkakapatid na Berwald at maaaring nagbabalak sila ng isang bagay. Nang gabing iyon nagpasya siyang harapin sila upang galitin sila. Sa kanyang kasalukuyang lakas at force skill si Fate ay naging isang mabagsik na mandirigma na ginawang mas madali kaysa dati ang mga labanan, sa simula pa lamang mabilis. Natumakas ang mga tauhan na iniwan si Herin na nag-iisa. Kumpiyansa si Fate na kaya niya itong harapin ng walang kahirapan. Bago simulan ang laban nagpasiya ang pangunahing tauhan na alisin ang kanyang maskara upang ipakita ang tunay na pagkakakilanlan ni Mikuru, isang karakter na marami ang nakarinig ng mga bulong ngunit walang nakakaalam ng katotohanan. Masusing sinuri ng kaluluwa ni Greed ang mga kasanayan at sandata ng kalaban. May matinding kumpiyansa tiniyak ni Greed na napakadali lamang talunin ang kalaban. Hindi kinaya ng espada ni Heroine ang lakas ni Fate at nabiyak ito sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng mga tuhod na hampas at mga sipa na nag-iwan sa kanya ng wasak. Bawat hampas ng pangunahing tauhan ay hindi lamang paghihiganti para kay Rosie, kundi pagpapalaya rin mula sa mga taong taon ng pagdurusa, pang-aapi at puot na kanyang tiniis. Bago siya tapusin pinilit ni Fate na isiwalat niya kung ano ang susunod na gagawin ni Rosie. Sa kabila ng desperadong pagsusumamo ni Herin, hindi siya natinag. Ang determinasyon at galit ay nagdulot kay Fate na pakawalan ang lahat ng kanyang attack skills.
Sa huli ibinigay ni Fate ang nakamamatay na saksak ng espada na nagwakas sa buhay ni Herin. Ang dating nang hamak sa kanya ay nakatanggap na ngayon ng nararapat na paghihiganti. Nakuha ni Fate ang kanyang mga kasanayan at naging isang banal na kabalyero. Gayunpaman walang aamin dito dahil pinatay niya si Hari at upang makamit ito at sa simpleng pag-iisip na taglay niya ang mga kakayahan nito sa kanyang sarili ay gusto niyang sumuka. Si Greed ay nagkaroon ng sapat na istatistika upang mag-transform sa kanyang ikalawang anyo. Isang matalim na gilid na kayang pumutol sa anumang hadlang. Ang pinakaninanais niya ngayon ay pigilan ang paglalakbay ni Rosie patungong Galia. Naghanda na si Rosie upang isagawa ang misyon ng pangangaso sa loob ng 3 taon. Bago umalis nag-iwan siya ng isang liham ng rekomendasyon para kay Fate. Bagaman isang matapang na kabalyero siya, ay isa pa ring dalaga, at hindi kayan harapin ang mga panganib sa Gaelia ng mag-isa. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan nagpasya si Fate na humiling ng pahinga upang suportahan si Rosie sa mapanganib na paglalakbay na ito. Sinuportahan ng lahat ang desisyong ito. Binigyan siya ng ilang pera ni tagapamahalang si Haru upang magamit. Kinabukasan tumulak si Fate patungong Gaelia, dala ang pag-asa at kanyang determinasyon, samantala nakatayo si Rosie sa harap ng lahat ng mga mandirigma na nangangakong ipagpapatuloy ang misyon ng kanyang ama na si Mason upang lipulin ang Celestial Dragon at magdala ng kapayapaan sa nayon. Sa kanyang paglalakbay nakilala niya sina Milia at Mugan. Bagaman may malinaw na hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, pareho silang sumang-ayon na may iisang layunin na suportahan si Rosie sa laban na ito. Kumpiyansa siyang sina Miria at Mugen ay magiging epektibong tulong sa paparating na misyon. Matapos suriin ang mga nakolektang sample, pinaghinalaan ni Ren na ginamit ang mahika ng makasalanang sandata na Dark Sword upang lipulin ang mga halimaw. Bumalik kay Fate, nakarating na siya sa isang pamilyar na lupain. Ang kanyang lugar ng kapanganakan, hiniling ni Fate na sumakay sa karwahe ng kabayo, ngunit tumanggi ang tiyo dahil ang mga halimaw ay laganap sa gabi na ginagawa itong napakapanganib. Hawak ang perang ibinigay ni Haru, nagpasya siyang humanap ng masaganang pagkain sa kabila ng pagtuto ni Greed na nais ayusin ang espada. Sa isang restoran, aksidenteng nasaksihan ni Fate ang isang grupo ng mga tao na nambubuli ng isang binata. Hindi siya nag-atubiling makialam na nagdulot sa mga siga na matakot at magmakaawa ng kapatawaran. Si Sido ay isang matandang kakilala ni Fate, hindi naman malapit ang kanilang relasyon. Siya ay anak ng pinuno ng nayon na labis na ng api kay Fate noon. Ang ama ni Fate ay may taglay na kasanayan upang puksain ang mga halimaw at si Fate naman ay mahusay sa paggiling ng gamot para sa kanyang ama at kapatid na babae. Matapos pumanaw ang kanyang ama, siya ay pinalayas ng pinuno ng nayon dahil sa pagiging walang silbi at inutil. Hanggang ngayon hindi pa rin makalimutan ng pangunahing tauhan ang mga masakit na alaala ng kanyang pagkabata. Nakakagulat na ang dating ng api sa kanya ay ngayon ay nakaluhod at nagmamakaawa para sa kanyang tulong upang lipulin ang mga halimaw. Gayunpaman, upang masiyahan ang gutom ni Berserk, tinanggap niya ito. Nang makita si Fate, isinumpa siya ng pinuno ng nayon bilang walang silbing basura, at sinabing ang pagbabalik sa kanya sa nayon ay walang maidudulot. Balak niya itong ialay sa mga halimaw kapalit ng kapayapaan. Hindi mapayagan iyon ni Sido sapagkat taglay na ngayon ni Fate ang walang hanggang kapangyarihan na kahit ilang mandirigma ay hindi kayang kamtin. Ang asawa ni Sito ay napatay ng mga halimaw na iniwan siyang nag-iisang ama na nagpalaki sa kanyang anak. Hindi na kasing komportable ng dati ang kanyang kasalukuyang buhay. Nang makita ni Fate si Sito kasama ang kanyang anak na babae, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang sariling ama. 1 buwan ang nakalipas, dumating ang mga halimaw sa lupaing ito at winasak ang nayon. Sila ay kayang lumipad kaya walang makapupuksa sa kanila. Alam ni Sido na gutom si Fate kaya naghanda siya ng simpleng pagkain para dito. Inakala ng kaluluwa ni Greed na ang mga halimaw ay mga gabay. Sila ay napakatalino at napakadelikado. Binalaan ni Greed na gagamit sila ng isa bilang pain, at matapos masuri ang lakas ng kalaban, ilalabas nila ang buong kawan upang sabay-sabay umatake. Walang pagtakas gaano man kabilis tumakbo. Medyo nakakatakot pakinggan, ngunit determinado si Fate na tuparin ang ipinangako. Nakita siya ng bata na nagsasalita mag-isa, kaya't inisip nitong kakaiba siya. At pagkatapos ay binigyan siya ng candy na napapanahon upang labanan ang gutom. Bigla siyang nakaramdam ng pagod at nawalan ng malay. Ibinunyag ng bata na ang candy na kanyang kinain ay ibinigay ng kanyang lolo. Agad na nalaman ni Sito na ito ay pakana ng kanyang ama upang ialay si Fate bilang sakripisyo sa mga halimaw. Dumating ang mga halimaw at sinalakay ang nayon. Ang tanawin ng gabi ay nabalot ng pulang apoy. Nagtakbuhan ang mga taga-nayon sa takot, sinunog ang mga bahay habang nanatiling walang malay si Fate.
dahil sa pampatulog, lalong tumindi ang sitwasyon hanggang sa natapos ni Sido ang paggawa ng lunas at ibinigay ito kay Faith. Pagkagising agad niyang kinuha ang kanyang espada upang lipulin ang mga naghahasik ng lagim na halimaw. Sa labas binasa ni Greed ang mga kasanayan ng mga halimaw. Sila ay aatake mula sa itaas at gagamit ng mga magic bullet. Nagpasya si Faith na gamitin ang gilid upang sumaksak ngunit nabigo kaya lumipat sila sa malawakang pag-atake. Nagtipon ng mahika sa isang lugar at inihagis ito direkta sa kalaban. Sa puntong ito kinailangan ng pangunahing tauhan na pakawalan ang kanyang pinakamalakas na kasanayan upang puksain sila isa-isa. Nakakuha si Faith ng bagong kasanayan na magic bullet, ngayon natitira na lamang ang huling boss. Bago pa ito makaatake tinamaan na ito ng nakamamatay na suntok mula sa pangunahing tauhan. Sa wakas nag-iwan lamang siya ng isang malaking libingan. Napagtanto ni Sido na ang lakas ni Faith ay lumalampas pa sa mga espesyal na mandirigma. Higit pa rito sa appraisal skill maaari siyang kumita ng kabuhayan. Sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian ang pangunahing tauhan, kundi sundan ang landas ng pakikipaglaban. Pupunta si Sido sa bayan upang maghanap ng trabaho at para na rin sa kanyang anak na babae nais niyang ipakita ang determinasyon ni Faith, kaya hiniling niyang siya ay sampalin. Nang walang pagpipigil sinuntok siya nito, halos madislok ang kanyang panga. Mula sa pagkamuhi sila ngayon ay naging magkaibigan, pagkatapos ay binisita ni Faith ang puntod ng kanyang ama. Ang koponan ni Rosie ay malapit nang makarating sa lupaing Lancaster. Nagbabala si Morgan na maging maingat sa Panginoon, ang dahilan ay malilinaw sa oras ng pagkikita. Si Faith ay papunta rin doon. Tinanggap niya ang isang trabaho bilang escort kapalit ng 3 silver coins na maginhawang patungo sa kinaroroonan ni Rosie. Biglang pinahinto ang karwahe ng kabayo ng isang pangkat ng mga tulisan sa daan. Nang makita ang kawalang katarungan bumaba si Faith mula sa karwahe na balak silang turuan ng leksyon sa asal. Hindi inaasahan na mahigpit siyang hinawakan ng duwag na driver, kaya paano siya makakalaban sa ganitong kalagayan? Papalapit na ang mga siga upang umatake, ngunit maganda silang naresolba ng dalaga mula kahapon. Bilang pasasalamat pinasakay siya ng tiyo, ngunit pag-akyat niya sa loob, bumigat ang karwahe. Sa kabutihang palad may kakayahan ang dalaga na baguhin ang bigat ng mga sandata. Pareho silang may deadly sin skills. Sa katunayan alam ni Greed ang lahat, ngunit itinago ito kay Faith. Ang pangalan ng dalaga ay may na nagtataglay ng wrath skill. Nang marinig ang pag-ungol ng kanyang tiyan binigyan siya ni Faith ng pinatuyong karne. Habang pinapanood niya itong kumain nakaramdam siya ng awa. Sa wakas nakarating sila sa Lancaster. Sa lungsod may isang dalagang tinatakot sa lansangan nang biglang lumitaw ang isang binata na pumatay sa kanila at mukhang napakakisig. Ito ay si Rudolph, ang Panginoon ng Lancaster. Bagaman gwapo, hindi maganda ang kanyang ugali, palaging labis na nagyayabang. Ngayong araw bumaba siya sa lansangan upang maghanda para sa pagsalubong sa ekspedisyon ng Galia. Nang marinig ito napagtanto ni Faith na nauna siyang dumating kay Rosie. Sa sandaling iyon, biglang nakatulog si Mae at kinailangang buhatin siya ni Faith habang naghahanap ng matutuluyan. Sa pamamagitan ng mga pagbati ng mga lokal na tao, nakakagulat na sa teritoryong ito palaging inuuna ang mga banal na kabalyero. Natuklasan ni Faith ang isang bagay na kakaiba, sila ay minarkahan ng iba't ibang simbolo. Marahil dito malinaw na hinati ng Panginoon ang mga uri. Si Rudolph ay napakabagsik, handang umatake sa sinumang hindi makakakumpleto ng misyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya nais na ang Lancaster ay mas mababa kaysa sa pamilyang Hart. Kapag nakatulog na si Mae wala nang makapagpapagising sa kanya. Ang kasama ng munting dalaga ay si Sloop, isang deadly sin weapon tulad ni Greed, Gluttony, Wrath, Sloth, Lust, Envy at Pride. Ang mga ito ay kasanayang lumalabag sa banal na etika kaya tinawag na deadly sins. Sa lahat ng ito ang gluttony skill ni Faith ang pinakamabigat. Ang pangunahing tauhan noon ay itinuturing laging walang silbi at inutil. Pagkatapos ay biglang nagkaroon ng kapangyarihan, ngunit kailangang pumatay ng mga buhay upang patuloy na mabuhay. Palaging pinananatili ni Faith ang kanyang espiritu upang labanan ang berserk. Kung hihina ang kanyang isipan lalamunin siya nito. Upang makakuha ng lakas kinailangan niyang manatili sa isang semi-devoured state. Gabing iyon nagpatuloy siyang pumatay ng mga halimaw. Sa pagkakataong ito ay isang sanderman. Ginamit ni Faith ang magic bullet skill, binigkas ang orasyon upang isama ang kapangyarihan sa bala at pagkatapos ay itinutok sa target. Maya-maya marami pang ibang sanderman ang lumitaw sunod-sunod. Pinilit ni Faith na pigilin ang sarili upang hindi masyadong maudyukan, samantala nagising si Mae na may walang laman na tiyan. Hindi sinasadyang narinig ng dalaga na mayroong isang halimaw na tinatawag na Hunter Golem, napakalakas na kahit si Lord Rudolph ay hindi kayang puksain ito.
natalo ni Fate ang mga halimaw at iyon pa lamang ang pampagana, dumating na rin ang pangunahing putahe. Ang pagtitig sa dambuhalang Hunter Golem ay nakapagpatakot sa mga mandirigma. Kumpiyansa si Fate na kaya niyang puksain ito mag-isa, hindi upang magyabang o alang-alang sa katarungan, kundi upang punuin ang kanyang gutom. Matindi ang naganap na labanan, ginamit ng halimaw ang Magic Sand Dust upang higupin ang kalaban at pagkatapos ay mga bato upang durugin sila. Hindi sumuko si Fate gamit ang kanyang ultimate side skill para sa unang atake, ngunit ang Sanderman King ay nandaya nagtago sa ilalim ng lupa. Hindi maaaring hayaang makatakas ito kaya ipinagpalit ni Fate ang 20% ng kanyang stats kay Greed. Ang madugong taming magic na may kasamang fire bonus ay direktang tumama sa halimaw at dinurog ang katawan nito. Inabsorb ni Fate ang Magic Sand Dust skill mula rito. Ang makinang na tagumpay ay nagpahanga sa ibang mga mandirigma. Ipinakilala ni Fate ang sarili bilang si Mikuro. Hindi sila makapaniwala na ordinaryong espada lamang ang gamit niya, ngunit nakipaglaban siyang buong tapang. Gayunman walang nakaalam na ito ay may nakatagong nakapangingilabot na mahika. Kinabukasan biglang lumitaw si Mai ng hubad sa harap ni Fate na ikinagulat niya. Hindi nahihiya ang dalaga sapagkat tingin niya ay parang bata lamang si Fate. Pagkatapos ay nagpalit si Mai ng kasuotan upang mangaso ng golem. Hindi inaasahan ni Fate na malalampasan niya ito, kaya't nagalit ang dalaga. Kinailangan ng pangunahing tauhan na ibahagi ang kalahati ng gantimpala sa kanya. Biglang lumitaw si Rudolph at hiningi na maging alagad si Mukuro, subalit tumutol si Mai dahil ang kuya na ito ay kanya. Kinutya siya ni Rudolph bilang isang bata at banayad na tinaas ni Mai ang kanyang espada at pinalipat siya palayo. Mabilis na dinala ng pangunahing tauhan ang munting kapatid sa karwahe ng kabayo. Kung magtatagal pa sila ay kapwa mamamatay, ang galit ay nagsusunog ng maraming kalorya, kaya kinailangang patuloy na magdagdag si Mai ng pagkain. Napansin ni Fate na sa kabila ng sobrang pagkain nananatili siyang patag na parang tabla, nakapinsala ang kanyang bibig na madulas kaya't ginamit ng dalaga ang kanyang wrath hanggang sa mabasag ang gulong ng karwahe. Habang hinihintay ang tiyo upang ayusin ito natuklasan ni Fate si Mai na papunta sa kalapit na nayon, napansin ni Greed na madaling maapektuhan ng halimaw ang lugar na ito, ngunit kahina-hinalang payapa ang lahat. Marahil isang mataas na antas ng kabalyero ang nagpoprotekta sa nayon. Sa di kalayuan nakatayo ang bahay at kastilyo, hindi inaasahang nakatagpo niya ang pinuno ng nayon na isang banal na kabalyero. Kung nanaisin ng pangunahing tauhan na manatili kailangan niyang makipagduelo rito. Mabilis na natuklasan ng matanda na taglay niya ang appraisal skill. Nasa level 1 lamang ngunit ang kanyang stats ay higit sa 2 milyon, agad na hinugot ng matanda ang kanyang espada upang makipaglaban. Gaano man kalakas si Fate kinakailangan niyang magpatalo sa banal na kabalyero. Inakala niyang gugulatin siya ngayong gabi, ngunit pinayagan siya ng pinuno ng nayon na manatili sa kondisyon na siya isanain niya. Marahil ang katawan ni Fate ay hindi pa nasasanay sa kapangyarihan at ang kanyang mga kasanayan ay hindi pa lubos na nagagamit, kahit kaya niyang puksain ang mga halimaw mas mahirap ang makitungo sa tao. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Oro Barbato. Nang makita si Mai itinasa niya ito bilang isang mataas na antas ng mandirigma, habang si Mai ay natutulog. Sa mainit na kumot at malalambot na higaan si Fate naman ay masigasig na nagsanay, tinasa ng pinuno ng nayon na mahina pa siya sa kasanayan sa labanan na karaniwan sa mga baguhang mandirigma. Mabilis na tumataas ang lakas ni Fate kaya maingat na ipinakita ni Oro ang bawat galaw at ang wastong paggamit ng puwersa. Nang walang lakas upang gumalaw nagiging mas mabilis, salamat sa pagtuturo ni Oro. Ang semi-devourer state ni Fate ay lubhang umunlad. Matapos ang nakakapagod na araw ng pagsasanay panahon na upang magpahinga at magbalik lakas, biglang naramdaman ng pangunahing tauhan ang amoy ng mga halimaw malapit sa kastilyo. Nang marinig ang tawag ni Oro, tumakbo siya sa silid at nakita si Mai na mahimbing na natutulog sa tabi ng bunto ng pagkain. Sa kabutihang palad na unawaan ng pinuno ng nayon at naging mahabagin. Tumingin siya patungo sa kastilyo na puno ng malalayong pag-iisip. Nakita ni Fate ang larawan ng pamilya ng binata, ang kanyang anak ay kahawig ng pangunahing tauhan. Sa hindi malamang dahilan siya ay naging pinuno ng nayon. Dito nagalit si Mai dahil sa maruming mukha niya. Nagsimula ang ikalawang araw ng pagsasanay at ngayong araw ay matututo si Fate ng praktikal na pakikipaglaban. Gagamitin niya ang sanga ng punong ito upang salagin ang espada ng binata. Tila imposible, ngunit natukoy ni Fate ang trajectory at ginamit ang puwersa upang itulak ang espada. Natutunan na niyang kontrolin ang kanyang mga stats. Ginantimpalaan siya ni Mai ng mukhang pinahira ng uling bilang paghihiganti sa nangyari kahapon.
Bukas siya ay aalis ng maaga ang panonood sa batang babae habang nilalamon ang pagkain, ay nagdulot ng matinding pagkahiya kay Faith gayunpaman na wala na ang pakiramdam ni Maisalasa at may mahalagang bagay na dapat gawin upang sagutin ang mga tanong ni Faith tungkol sa kastilyo. Sinabi ni Oro na pagmamay-ari iyon niya 15 taon na ang nakalipas habang nasa isang misyon, isang halimaw na isinilang mula sa puot ang lumitaw at pinaslang ang mga taga-nayon buong tapang na lumaban ang kanyang anak upang ipagtanggol ang kastilyo, ngunit sa kasamaang palad ay napatay. Mula noon ang Haosan ay pinaghaharian ng mga demonyo at nanatiling nakakulong doon ang kanyang pamilya. Matapos marinig ito, hindi na mapigilan ni Faith ang berserk na nasa loob niya. Agad itong naunawaan ni Oro at nais nilang dalawa na pumunta roon upang wakasan ang lahat. Si Mai ay nagboluntaryo na magbantay ng bahay kapalit ng 50 gintong barya. Ginamit ni Faith ang mahika upang marahang pabagsakin ang tagapagbantay at mabilis silang sumugod papasok sa kastilyo. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, normal pang namumuhay ang asawa at anak ni Oro na pagtanto ng kaluluwa ni Greed na lahat sila ay patay na at isa lamang itong ilusyon na nilikha ng mga halimaw. Biglang inilabas ng anak ang kanyang espada upang umatake. Hindi na kayang manood ni Faith, subalit binalaan siya ni Greed na kapag siya ay kumilos ang mga kaluluwang ito ay malalamon ng kanyang gluttony at magdurusa magpakailanman, kaya't kinailangan ng pangunahing tauhan na hayaan si Oro na lumaban habang siya naman ay naghanap ng pinuno. Inapraise ni Faith ang kinaroroonan ng halimaw at gumamit ng kasanayan upang wasakin ang pader. Sa wakas nasilayan niya ang mukha nito, ang tagapagdala ng kamatayan na may lahat ng stats na lampas 1,000,000. Pinilit si Faith na gamitin ang mahika sa pinakamataas na antas. Lahat ng kaluluwang nakapaligid ay kumilos patungo sa kanya, ngunit hindi niya kayang lamunin ang mga inosenteng taong ito. Sa gitna ng tensyon dumating si Oro sa tamang oras. Pinutol niya ang lahat ng litid sa kanilang mga braso at binti, kaya't hindi na sila makakilos. Lubos na nakaramdam si Oro ng pagkakasala sa kanyang asawa at mga anak dahil hindi siya agad nakabalik mula nang mangyari ito. Determinado siyang palayain ang mga kaluluwang ito. Pinaikot niya ang kanyang banal na espada at naglabas ng halo ng liwanag. Mabilis na sumugod si Faith upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan at wakasan ang lahat. Lumitaw ang mga kaluluwa ng kanyang asawa at anak. Hindi nila siya sinisi, bagkus ay hinikayat pa siyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ibinigay ni Oro sa kanyang anak ang matagal nang ipinangakong regalo. Habang yakap ng pamilya ang bawat isa, ang halimaw ay nagpumilit pa ring umatake, ngunit na detect ito ni Faith at agad na nakialam. Sa oras na iyon lahat ng kaluluwa ay napalaya at umakyat sa langit. Lubos na nagulat si Oro na nabasag niya ang kanyang level limit matapos ang walang putol na koordinasyon nila ni Faith. Kasunod nito kanilang sabay nalilipulin ang Skoten. Kinaumagahan nang bumalik sila sa nayon, nakita nilang galit na galit si Mai. Agad na ibinigay ni Oro ang pera gaya ng ipinangako. Hindi siya sakim, kailangan lamang niya ng maraming pera upang muling itayo ang kanyang nayon. Biglang naalala ng pinuno ng nayon si Mai. 50 taon na ang nakalipas, nakilala na niya ito habang pumupuksa ng mga halimaw dito. Tunay ngang si Mai ay isang pinakamataas na uri ng super warrior. Kinakailangan pang magsanay ni Oro ng 1,500,000 taon upang maabot ang kanyang antas. Sa wakas isiniwalat ni Mai na siya ay isang multo na hindi kailanman mamamatay. Para bumalik sa normal ang mga mata ni Faith, kailangan niyang regular na pumatay ng mga halimaw. Nais ni Oro na bumalik si Faith o matapos niyang tapusin ang kanyang personal na gawain, may mahalaga siyang sasabihin na tagpuan ng mga kapatid na Bervlik ang batong pantas na makakagamot ng lahat ng sakit. Subalit hindi nagtagal ang kanilang tuwa nang marinig nilang si Hart ay napatay ni Mikiro. Hanggang ngayon hindi pa rin matiyak ni Faith kung ang batang babae ay may taglay na wrath o gluttony. Tuloy-tuloy lamang ang pagkain ni Mai, parang baboy na walang tigil. Bigla niya itong binigyan ng isang pirasong karne at hinaplos ang kanyang ulo na parang isang kaibig-ibig na tuta. Hindi pa nakontento, humiga pa ang batang babae sa kanyang kandungan at nag-enjoy sa isang preskong pagtulog habang ninanamnam ni Faith ang mapayapang sandaling ito. Hindi niya maiwasang alalahanin ang mahiwagang mga salita na binanggit ni Mai kahapon. Tinanong niya si Greed tungkol sa tiyak na misyon na dapat tuparin ang batang babae. Ngunit matigas na nanahimik si Greed at walang isiniwalat na karagdagang impormasyon. Ang grupo ni Rosie ay bagong dating pa lamang sa bahay sa bayan. Narinig niya na ang kastilyo roon ay sinasakop ng isang halimaw. Gayunpaman nang sila ay lumapit na diskubre nilang napalaya na ang lugar. Habang sila ay naguguluhan sa bagong sitwasyon, lumapit si Ginoong Oro upang
Salubungin ang grupo, labis na nagulat si Rosie nang malaman na si Ginoong Oro ang siyang nagbigay sa kanya ng pangalan, isang malaking karangalan. Para sa kanya, inanunsyo ni Oro na ang halimaw ay nalipol na salamat sa tulong ng isang mandirigma, ngunit hindi niya maaaring ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong iyon dahil nangako siyang pananatilihin itong sikreto. Kinumpirma rin ni Ginoong Oro na si Rosie ay binigyan ng misyon mula sa sambahayan ng Berveric upang pumunta sa Galia, gayunpaman agad niyang idiniin na ito ay kanyang voluntaryong desisyon dahil nais niyang ipamana ang hangarin ng kanyang ama na ipagtanggol ang buhay ng mga karaniwang tao. Ikinagulat ni Oro ang biglaang pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan na si Mason, ngunit nakita niya ang giasa sa determinasyon ni Rosie kaya inalok niya itong sanayin muna bago siya tumungo sa Galia. Para kay Rosie, isa itong napakagandang pagkakataon na hindi niya kailanman naisip na makakatanggap ng direktang pagtuturo mula sa isang bayani tulad ni Oro. Inilabas niya ang banal na espada ng kanyang ama at nagsimulang magsanay. May mga matangpo ng determinasyon at pamatay na hangarin ng isang knight sina Fate at Mae ay dumating na sa Galia. Ang nayong ito ay naging isang wasak na guho na walang buhay. Ipinanganak si Mae sa lupang ito, ngunit matapos lumipat sa kabisera, nakalimutan na niya ang lahat ng alaala. Lahat ay nawasak maliban sa kokoon. Sinabi ng kaluluwa ni Greed na ito ay isang chimera, isang lubhang kapangit na anyo ng sandatang biolohikal na ineksperimento ng Gaelia. Noong sinaunang panahon sa loob ng core ay maraming uri ng halimaw na pinagdugtong-dugtong. Ang tungkulin ni Mae ay sirain ito. Panahon na para kay Fate na suklian ang pabor. Ang dahilan kung bakit niya kailangan si Fate ay dahil taglay niya ang Berserk Gluttony skill na kayang lamunin ang lahat ng kaluluwa sa kokoon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa, agad sumugod si Mae gamit ang kanyang espada upang basagin ang chimera. Sa dibdib nito ay isang taong may pulang mata na kahawig ni Fate. Nais ni Mae na tapusin ni Fate ang core, gayunpaman ayaw ng pangunahing tauhan na magdusa nang walang hanggan ang kaluluwa ng babae. Sinabi ni Mae na isa lang itong halimaw na nagkukubli sa anyo ng tao. Ang patuloy na pagiging inosente ay maaaring humantong sa kamatayan. Hindi niya namalayan biglang lumikha ang chimera ng bilog ng magma. Upang hindi direktang umatake, sumugod si Mae upang hiwain ang halimaw. Pagkatapos ay ginamit ni Fate ang Petrification Arrow skill sa kanya, ngunit hindi madaling lipulin ang chimera. Taglay nito ang self-healing skill na nagpapahintulot na lumaban ito. Nang tuloy-tuloy tumaas ng labis ang kakayahan ni Mae habang mas mabigat ang kanyang sandata, mas malakas ang kanyang atake, ngunit mas bumabagal ang pagkilos ng gumagamit. Biglang nag-evolve ang chimera sa isang mature form kung palaging nakatago si Fate sa likod ni Mae. Hindi siya magiging karapat-dapat na suportahan si Rosie. Ito ang nagtulak sa pangunahing tauhan na palayain ang kanyang semi-divorce state at siya mismo ang sumira sa chimera. Kahit may panganib na lamunin ng Berserk, nagpa siya si Fate na lumaban kapalit ng 10% ng kanyang stats. Kay Greed, ginamit niya ang Magic Sand Dos na tinarget ang kalaban. Sinamantala ni Mae ang sandaling ito upang pakawalan ang kanyang mapanirang kasanayan. Tuluyang natabunan ang halimaw. Sinunggaban ni Fate ang pagkakataon. Bago pa ito gumaling, ginamit niya ang kanyang side upang sirain ang barrier na nilikha nito, ngunit nabigo. Iminungkahi ng kaluluwa ni Greed na targetin ang agos ng mahika. Agad niyang ginamit ang lahat ng lakas upang itarak ng diretsyo sa kahinaan nito at matagumpay na nabasag ang barrier. Mabilis na lumipad palayo ang chimera. Hindi pumayag si Mae at inilunsad ang pangunahing tauhan ng mataas sa ere. Sinamantala ito ni Greed at humiling ng karagdagang 20% ng kanyang stats na gamit ni Fate ang kanyang ultimate teknike upang patayin ang halimaw. Sa kalagitnaan ng himpapawid sa kasamaang palad, siya ay nakulong sa barrier. Kailangan niyang mabilis na talunin ito bago siya matusta. Ginamit ni Fate ang lahat ng lakas upang atakihin ang Magic Center. Sa sandaling iyon, biglang nag-activate ang Mind Reading skill. Kahit natalo niya ang isang napakalakas na halimaw, hindi siya natuwa. Gaya ng dati, napunit ang kanyang puso dahil nilamon niya ang sariling uri. Noon pa man ay kilala na ni Mae at ng babaeng iyon ang isa't isa. Gayunpaman, kapag naging isang chimera na ito, dapat nang lipulin. Nais ni Fate na humiling ng pabor kay Mae kapag unti-unti na niyang nawawala ang kontrol at nagiging halimaw. Dapat siyang patayin ni Mae dahil siya lamang ang makakagawa nito. Biglang niyakap ng mahigpit ni Mae ang pangunahing tauhan at nangakong tiyak na gagawin niya iyon. Ipagpapatuloy ni Fate ang kanyang paglalakbay patungong Babylon. Si Mae naman ay mananatili
rito upang muling itayo ang nayon matapos ang laban nag-transform si Greed sa kanyang ikatlong anyo, isang magic shield at labis na bumaba ang stats ni Fate. Sinubukan niyang hikayatin si Mai na sumama sa kanya upang makabawi kahit kaunti, ngunit mariing tumanggi. Dumating si Fate sa Babylon, isang lugar na hiwalay sa galya ng mga pader na gawa sa haluang metal na siyang nagprotekta sa lungsod mula sa mga halimaw. Sa loob ng libong taon dati nang narito ang kaluluwa ni Greed kasama ang kanyang lumang Amongon. Matagal nang patay ang taong iyon, ang mga deadly sin weapon ay hindi nasisira, namamatay lamang ang kanilang mga may-ari. Sunod-sunod sa gulat, narito rin pala si Rosie. Biglang nagkaroon si Fate ng kutob na siya ay haharap sa panganib. Ang Babylon ay lugar ng pagtitipon ng lahat ng mga mandirigma, kabilang ang mga maihinanakit laban sa mga knights. Si Mazin ang Panginoon na responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa lupaing ito. Lubos siyang nagkasala dahil hindi siya makakatulong at kinailangang masaksihan ang pagkamatay ni Lord Mazin. Likas na maawain si Rosie, at hindi nagdamdam, dinala niya rito ang hiling ng kanyang ama upang sumama kay Mazin sa pagpigil sa mga halimaw mula sa galya. Natakot si Melia na maakit ang kanyang Panginoon ng lalaking iyon, kaya nais niyang tumulong, ngunit hinila siya pabalik ni Morgan sa oras dahil ang harapin ang isang banal na knight ay hahantong lamang sa kamatayan. Nagpasya si Rosie na magsagawa ng inspeksyon, samantala si Fate ay nahihirapan sa isyu ng ikabubuhay. Napakataas talaga ng pamantayan ng pamumuhay dito. Ang kaunting pera niya ay maaaring mawala agad. Gusto ni Greed na bilhan siya ng bagong armor. Ang simpleng pagtingin lang sa paligid ay nagpainit sa kanyang mata nang biglang lumabas ang may-ari ng tindahan. Sinusuri ang nasunog na kapa mula sa kanyang mga salita. Tila siya ay lubos na may kaalaman tungkol sa mahika at karapat-dapat pagkatiwalaan. Dagdag pa ang pangulit ni Greed, nagpasya si Fate na bumili ng bagong sword sheath. Sa buong karera niya, hindi pa kailanman nakita ng lalaki ang espadang ito. Ang pagiging marangal ay nangangailangan ng kapantay na marangyang anyo. Sinabi ng may-ari ng tindahan na 500 gintong barya ang halaga. Halos ikinahimatay ni Fate sa sobrang gulat. Mabilis siyang tumakbo palayo. Iniwan muna niya iyon at nakatuon na lamang sa pagpatay ng mga halimaw upang kumita ng ikabubuhay. Isang pangkat ng mga mandirigma ang dumating, gustong isama siya sa kanilang koponan, ngunit sobrang lakas ng pangunahing tauhan na hindi na niya kailangan ng kakampi. Nang makita ang kanyang mga gusgusing damit, hindi nila namalayang mailakas siyang katulad ng isang knight. Hinamak bilang mahirap at hamak determinado si Fate na kumita ng maraming pera, makabili ng matikas na kasuotan. Pagdating niya sa hangganan, naamoy niya ang tunay na nakakasukang amoy mula sa mga bangkay ng halimaw. Mas nakakatakot pa ang amoy ng spores, bahagyang nakalalason, kaya kapag masyadong nalanghap maaaring tumubo ang lumot sa baga. Bagong dating pa lang ay kinailangan na niyang humarap sa mga halimaw na Arachi na naglalakbay sa kawan ng humigit kumulang 50 at sobrang talino sa pakikipag-ugnayan ng kanilang pag-atake. Papatulan na sana sila ni Fate, ngunit naunahan siya. Hinimok siya ni Greed na agawin ang laban, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang konsensya. Hindi inaasahan lumitaw ang isa pang kawan ng Orochi na bumuo ng galamay na pag-atake, kaya hindi na ito tungkol sa pagnanakaw. Agad na sumugod si Fate sa nakakabaliw na bilis. Nagbago si Greed sa isang kalasag na kasing tigas ng kuta, kayang humarang ng pisikal at mahikang atake. Gamit iyon, madaling natalo ng pangunahing tauhan ang mga Orochi, ngunit nakapagtataka dahil sa kabila ng pagpatay sa buong kawan, mahina ang naging tugon ng kanyang gluttony. Mabilis na tinipon ni Fate ang mga tainga ng halimaw upang ibenta at pagkakitaan. Lahat ay nagulat sa napakalaking sako. Inakala ng lalaking iyon na ninakaw ni Fate ang kanyang pinatay na Orochi at kinuha ang mga kalmadong tinuruan ni Fate ng nararapat na leksyon at natanggap niya ang gantimpalang salapi na 100 gintong barya. Biglang lumitaw si Rosie na ikinabahala ng pangunahing tauhan na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, subalit dumating siya upang ayusin ang kaguluhan. Malinaw na humingi si Rosie ng paumanhin sa kanya. Dahil naging magulo ang Babylon, minsan ay napilitang yumuko sa harap niya. Ngayon ay maaari na siyang tumingala at makipag-usap. Si Melia ay malikot na nais tanggalin ang kanyang maskara, ngunit si Morgan pa rin ang pumigil. Para sa mga mandirigma, mahalagang kagamitan din ang maskara. Nang tanungin siya ni Rosie ng kanyang pangalan, sumagot ang pangunahing tauhan ng Mikuru. Sa tamang oras, banayad ding binanggit ni Rosie ang paraan ng kanyang pananamit, dahilan upang matindi siyang mapahiya. Hindi sila makapaniwalang ang isang mukhang mahirap at gusgusin ay kayang tumalo sa mga mandirigmang iyon. Muling nakatagpo ni Fate ang may-ari ng tindahan na ipinakilala ang sarili
Bilang Jay at narinig na nitong siya lamang mag-isa ang pumatay ng 27 Orochi, nais ni Jay na maging kinatawan ng tatak si Fate na magsusuot ng bagong kasuotan upang ipromote ang tindahan. Napakagandang alok, paano niya tatanggihan. Pumayag silang dalawa matapos isuot ang bagong baluti. Napakakisig ng itsura ni Fate, inakala niyang libre iyon. Ngunit laking gulat nang hingan siya ni Jay ng 80 gintong barya, nakipagtawaran siya at nabawasan sa kalahati na medyo katanggap-tanggap. Sunod niyang dinalaw ang isang mataong bar, tiyak na masarap ang mga inumin at sadyang napakaganda nga, ngunit hindi ang alak, kundi ang perpektong tatlong kurba at ang matalim na mukhang iyon. Sino ba ang hindi mahuhumaling na dama ni Fate ang matinding akit at hindi nakapigil, higit pang nakagugulat na alam ng babae ang kanyang pangalan. Ito ay si Eris Lust, isang kapwa nilalang na kagaya niya na may deadly sin skill. Inimbitahan ni Eris ang pangunahing tauhan sa kanyang tahanan upang uminom ng alak. Lubos siyang nabighani. Ito ang epekto ng lust, anuman ang edad o kasarian. Kapag nasapol nito, agad nahuhulog sa pag-ibig ang pares ng prutas na tumama sa kanyang mga mata, ay lalo siyang napaamo. Sinusundan na pala siya ni Eris mula pa sa lumang kabisera nang unang ma-activate ang kanyang gluttony skill. Gusto na sana niyang lumapit noon, ngunit ipinagpaliban dahil tiyak din namang magkikita sila kalaunan. Alam ni Eris ang lahat ng nangyari, ngunit tungkol kay Mai hindi siya sigurado sapagkat ang batang iyon ay kabilang sa ikalawang henerasyon, samantalang siya ay sa una. Ang mga prutas ang siyang dahilan ng pagkainggit ni Mai kay Eris. Marami pang mga chimera ang umiiral dito at humina na ang uring Holy Night, kaya napakahirap na lipulin silang lahat. Si Eris ang tagapagtanggol ng kahariang ito at inuuna niya ang pambansang kapakanan higit sa lahat upang umunlad ang bansa. Sa susunod na 500 hanggang 1,000 taon siya ay nagbabalak na patayin si Rosie. Nagalit si Fate at hinding-hindi niya matatanggap iyon. Kalmadong ipinaliwanag ni Eris ang dahilan. Ang mga halimaw na nalipol ay nag-ipon ng puot sa paglipas ng panahon at muling isinisilang bilang panibagong halimaw. Ang mga Holy Night ay ganoon din naipon ang mga pinighating kaluluwa. Hanggang sa ito'y magkristal, si Rosie ang pinakamamahal ng mga karaniwang tao. Kung siya ay mamatay, isang napakalaking puot ang lilitaw at sa sandaling iyon isisilang ang mga tao na maisukdulang kasanayan upang ipagtanggol ang bansa. Tila isang perpektong senaryo, ngunit hindi katanggap-tanggap para kay Fate. Ano nga ba ang mabuti sa pagpapahintulot na mamatay si Rosie? Lalo lamang lalala ang lahat. Sa kabila ng pagtutol ni Fate, na natiling determinado si Eris na isakatuparan ang kanyang plano. Sa kahit anong halaga, kailangan ng pangunahing tauhan na protektahan ang buhay ni Rosie. Sa sandaling ito dumating ang mahalagang ulat na ang pangkat ng mangangalap ng materyales sa Gaelia ay misteryosong naglaho, kaya iniutos ni Rosie na tipunin ang lahat ng tauhan para sa isang misyon ng pagsagip. Kasabay nito, ipinaalam ng panday ng espada kay Fate na kulang siya ng isang mahalagang sangkap upang makumpleto ang lagayan ng espada, isang magic glass na nagmumula lamang sa dakilang lambak ng Gaelia, kaparehong lugar na pupuntahan din ng pangkat ni Rosie. Sa daan hinarang si Fate ng hindi mabilang na mga oars, ngunit wala sa mga ito ang naging karapat dapat na kalaban. Mabilis niyang ginamit ang anyo ng kalasag upang salagin ang maraming mahikang pag-atake, saka siya sumugod pasulong ginamit ang kasanayang gluttony, at mabilis silang nilipol. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Fate, bigla siyang nahulog sa isang panaginip. Muling lumitaw ang mahiwagang puting buhok na babae. Batay sa kanyang hinala, may nais itong sabihin, ngunit hindi niya marinig, saka siya napunta sa isang dagat na pula, puno ng bangkay ng mga halimaw na kanyang nilipol. Laking gulat niya nang lumitaw din ang mga taong napatay niya at hinila siya pababa sa dagat ng dugo. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw sa takot dahil sa matinding hilakbot. Bigla siyang nagising sa oras na iyon. 4 na salamander ang lumitaw, mga ebolusyonadong halimaw na mas mahirap kalabanin kaysa sa mga oars. Iminungkahi ni Greed na gamitin niya ang anyo ng pana upang gawing bato ang mga ito, ngunit matapos tamaan ang isa sa kanila, hindi sila umatras ni sumugod para gumanti, bagkus nagpatuloy lamang na parang may ibang kumokontrol sa kanila. Sa panig ng grupo ng pagsagip, hindi rin naging payapa. Sinalakay din sila ng mga salamander. Sa hindi nakahandang sandali, ang hangal na si Milia ay sumugod gamit ang espada ng apoy laban sa mga halimaw na eksperto sa apoy. Ahilan upang mawalan siya ng malay sa kritikal na sandali, dumating si Fate, parang bayani na nagligtas sa dalaga, at sa ilang simpleng galaw lamang ay nilipol niya ang mga salamander na ikinahanga ng lahat na diskobre ng grupo ang mga marka sa bangkay ng halimaw. Tila may isang taong sadyang nagkokontrol sa mga ito upang targetin si Rosie. Makalipas noon narating nila ang dakilang lambak, ngunit dahil magkaiba ang kanilang misyon, kinailangan nilang maghiwalay. Ipinagpatuloy ni Fate ang paghahanap ng
Magic glass pagdating niya sa isang malawak na gubat bumungad sa kanya ang hindi mabilang na libingan ng mga halimaw na naging bato bigla niyang nakita si Eris na matamang nakatitig sa isang bagay mabilis niya itong sinundan, ngunit biglang nawala sa kanyang paningin at ang mas nakakatakot pa ay nasa likuran niya ang isang higanting chimera nakatayong matayog sa bundok buti na lamang at nawala na ang ubod nito, kaya hindi ito makakilos marahil dahil sa pagbagsak ng bundok lumitaw ang bakas ng sinaunang labanan subalit tila napaaga ang kanyang tuwa dahil tatlo sa mga ito ang nagising pinaghinalaan ni Fate na si Eris ang may kagagawan habang malalim siyang nag-iisip isang napakalakas na pagsabog ang biglang naganap sa kanyang likuran. Sinalakay ng tatlong muling nagising na chimera ang grupo ni Rosie, ngunit ibang-iba ang mga ito sa karaniwang halimaw kahit pinagsanib na ang lakas ng buong koponan hindi nila kayang pinsalain ang mga ito at mas masama pa nasugatan sina Morgan at Nathan. Sa panganib na iyon dumating si Fate upang iligtas ang lahat na kapinsala ang kanyang mga teknik, ngunit may kakayahan ng sariling paghilom ang mga halimaw bagamat mabagal ang bilis ng paggaling matapos niyang ipaalam kay Rosie ang kahinaan ng mga halimaw sabay silang sumugod at matagumpay na natalo ang isa si Milia naman ay nagsisisigaw, habang pinipilit na makawala mula sa atake ng isa pang halimaw mabilis siyang tinulungan ni Fate nagbago si Greed mula espada, tungo sa karit at magkasama nilang nilipo. Ang kasunod na halimaw tila malapit na ang tagumpay, ngunit biglang gumamit ng makapangyarihang teknik ng lindol ang huling halimaw o dahilan upang mabiyak ang lupa at mahulog silang dalawa sa isang malalim na bangin habang sinusubukan ni Fate na iligtas ang babaeng kanyang minamahal ginamit niya ang sariling katawan upang maging panangga at bawasan ang bagsak mabuti na lamang at walang matinding pinsala na nangyari narinig ni Fate mula kay Rosie na huli na silang nakarating sa pagkatuluyang. Naubos ang buong pangkat ng naghukay habang nag-uusap sila at bahagyang nagtitinginan na maihalong pagkahumaling. Ang galit ng kasakiman ay biglang sumiklab at upang maiwasang saktan siya mabilis na lumayo si Fate. Narinig ni Rosie ang malakas na ingay kaya agad din siyang nagmadaling tumakbo. Ang nakaraang labanan ay nagpaguho sa silong na nagbunga ng di mabilang na piraso ng mahiwagang salamin. Ang mga basag na ito ay nagmula sa mga halimaw na napatay at nag-evolve, kaya halos imposible ang makahanap ng buo sa gitna ng mga durog na piraso. Sa huli bumalik sila sa ibabaw kung saan ang buong koponan ay nagalak nang makita si Rosie na ligtas. Nagbago ang eksena, isang binatang maisuot na puting maskara ng buto ang lumitaw. Isa sa kanyang mga mata ay kumikislap ng bughao na tulad ng mata ni Fate. Ito ay nagbabadya ng isang kakilakilabot na laban at senyales ng mas mabibigat na hamon sa hinaharap. Pagbalik ni Rosie na hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyayari itinuro niya ang kanyang espada kay Fate. Dahil nagdulot siya ng maraming gulo at malaking pinsala sa ari-arian bilang isang banal na kabalyero obligasyon niyang dakpin siya ayon sa batas. Ngunit ayaw siyang saktan ni Fate, kaya tumanggi siyang bunutin ang kanyang espada at nakipaglaban ng walang armas. Ngunit kanyang minamaliit ang lakas ni Rosie. Ang kanyang makapangyarihang mga galaw ay sunod-sunod na nagtulak kay Fate paatras. Hindi pa siya tumigil gumamit pa siya ng pagpapalakas sa katawan upang umatake nang may matinding bilis at nabasag ang isang bahagi ng kanyang maskara. Natatakot na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan na pilitan ang pangunahing tauhan na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Kanyang pinalabas ang ilaw ng espada, isang teknik na tanging mga banal na kabalyero lamang ang dapat makapagsagawa. Nagulat si Rosie, paano nagawa ng isang hindi kabalyero ang ganoong banal na kapangyarihan? Bahagyang dahil ito sa kaluban ng espada na yari sa mahiwagang salamin na sumusuporta sa teknikong para lamang sa mga banal na kabalyero. Nang walang pag-aatubili bumaba ang atake ni Fate na may nakamamanghang lakas at agad na binago ang sitwasyon. Ngayon si Rosie na ang siyang napapaligiran. Ngunit biglang lumitaw ang kwintas na minsan ay ibinigay sa kanya ni Fate. Nayanig ang kanyang puso at siya ay nag-atubili ng saglit. Sinamantala ni Rosie ang pagkakataon at biglang sumugod at itinapon si Greed sa hangin na tanda ng malinaw na tagumpay. Nagtaka siya kung bakit pinili niyang magpakita ng awa, ngunit walang sinabi si Fate at tahimik na lumayo. Pagkaraan hinanap siya ni Morgan upang talakayin ang estruktura ng core ng Chimera. Ipinagyabang niyang matagal nang pinag-aaralan ng kanyang pamilya ang nawalang sinaunang teknik at ipinagmamalaki niyang mas higit ang talento ng kanyang anak na babae kaysa sa kanya. Nang ipahayag ni Fate ang kagustuhang makilala ito, upang higit pang magsaliksik agad siyang na-misinterpret, inisip ni Morgan na nililigawan niya ang kanyang anak kaya galit siyang hinabol.
Habang nag-iisip si Fate biglang tumunog ang alarma ng lungsod. Nagsimula na ang atake ng deathmatch. Mabilis na tinipon ni Rosie ang lahat ng sundalo upang ihanda ang depensa. Kahit na kayang-kaya niya ang banta ng deathmatch, pinili pa rin ni Fate na manatili sa tabi, handang kumilos kung may hindi inaasahan. Binalaan siya ni Greed ng panganib mula sa kabilang direksyon, isang dambuhalang halimaw na parang balyena ang lumalangway sa ilalim ng lupa sa nakakatakot na bilis. Layunin nitong salpukin ng direkta ang formasyon ni Rosie. Dahil nakatutok lamang ang mga kabalyero sa harapang depensa, malaki ang posibilidad ng kanilang pagkawasak. Walang pag-aatubili lumipat si Fate sa anyong pana. Kanyang ginamit ang Semi-Devourer upang madoble ang lakas at saklaw. Isang makapangyarihang palaso ang tumama sa halimaw at pinilit itong lumitaw. Isa pala itong napakalaking slime. Kaagad itong naglabas ng nakalalasong ulan ng asido na pumilit kay Fate na magdepensa at panatilihin ang distansya habang nagpapakawala ng mga palaso. Hindi nais ng slime ang mahabang labanan at patuloy na lumubog sa ilalim ng lupa patungo kay Rosie. Kinokontrol ng isang di kilalang puwersa na katuon lamang ito sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ng halimaw na natantiyanan ni Fate ang mga kilos nito. Sa malamig na paninindigan kanyang ibinuhos ang 20% ng kapangyarihan ng Semi-Devourer sa isang nakamamatay na palaso na tinarget ang core. Tumama nga ang palaso ngunit nakakagulat na buhay pa rin ang slime. Biglang lumitaw sa kanyang ulunan ang isang figura na maisuot na puting maskara ng buto. Agad inisip ni Fate na si Eris ang nasa likod ng lahat at siyang kumokontrol sa halimaw. Kaagad siyang umatake ngunit wala sa kanyang mga teknik ang umabot sa nilalang. Ang kalabang ito ay nakarating na sa antas ng demigod, at ang mga atake mula sa mas mababang antas ay walang bisa laban sa kanya. Hindi matanggap ni Fate ang kanyang kawalan ng kakayahan, kaya buong tapang siyang sumugod espada sa kamay. Kahit nasa semi-devourer state, hindi man lang niya natamaan ang kahit isang hibla ng buhok ng kalaban. Nakakadururog ang kawalang pag-asa. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon nang maramdaman ang papalalang sitwasyon, nagpasya si Fate na pakawalan ang buong lakas ng kasakiman. Sa matinding konsentrasyon kanyang nabasag ang hadlang at umangat sa antas, agad sumiklab ang kanyang kapangyarihan parang bagyo, matindi at hindi mapipigil. Pinahintulutan nito si Fate na madaling itulak pabalik ang kaaway na basag din ang maskara, ngunit napagtanto ni Fate na ang taong nasa likod nito ay hindi si Eris gaya ng hinala niya, kundi si Nathan, bago pa man niya lubusang maunawaan ang sitwasyon. Tumunog si Nathan ng isang sipol upang tumawag ng kung ano mula sa kanluran. Isang higanting celestial dragon ang lumilipad patungo sa kanila sa nakamamanghang bilis, tuwirang nakatutok kay Rosie at sa kanyang grupo nang makilala ang matinding banta. Agad na sumugod si Fate upang iligtas si Rosie, ngunit hinarangan siya ng mga slime, at ni Nathan patuloy na umatake ang mga slime na pumipigil kay Fate na makalapit sa Celestial Dragon, samantala si Rosie at ang kanyang Holy Knight team ay buong tapang na nakikipaglaban upang mapanatili ang linya. Ang biglaang pagdating ng Celestial Dragon ay nagpilit sa mga Holy Knight na mabilis na umatras upang mapangalagaan ang kanilang puwersa upang pigilan ang kaaway at protektahan ang kanyang mga kasamahan. Nagpasya si Rosie na manatili at lumaban noong tila nakatakda na siyang muling makapiling ang kanyang yumaong ama. Isang himala ang nagbago sa lahat sa kabila ng pagkaantala ng mga slime. Sa isang mabangis na laban, dumating si Fate sa tamang oras. Sa pinakamahalagang sandali, sumugod ang pangunahing tauhan upang kalasagin si Rosie mula sa nakamamatay na atake ng Celestial Dragon. Napakalakas ng tama ng teknik na nabasag ang maskara ni Fate. Hindi na siya makapagtago pa, kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi aminin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Rosie, ngunit ang kanyang dugong pulang mga mata ay nagdulot ng kaunting takot sa kanya nang makita ito. Pinaalalahanan ni Fate si Rosie na bumalik sa lungsod, saka mabilis na tumakas sa kabila ng kanyang pag-iyak. Nagpatuloy ang laban sa Celestial Dragon, ginamit ng pangunahing tauhan ang teknik na madilim na bilangguan upang ikandado ang galaw ng halimaw at hinarap si Nathan ng isa laban sa isa, ngunit dahil ginagamit pa rin niya ang kapangyarihan di upang pigilan ang Celestial Dragon habang pinipilit ang kanyang katawan na umangat sa realm, unti-unting humihina ang kanyang lakas. Nalaman ito ng kalaban at walang tigil siyang tinutukso. Sa isang sandali ng kapabayaan, kinuha nito ang isa sa mga braso ni Fate. Nagdiwang agad si Mason, iniisip na ang gantimpala ay hawak na niya, ngunit nang tila matatapos agad ang kwento, biglang lumitaw si Fate mula sa likod na tinarakan ang puso ng kaaway gamit ang kanyang espada lumabas na ginamit ng
Pangunahing tauhan ang isang ilusyon upang linlangin ang kanyang paningin at sa sobrang kumpiyansa nito humantong ito sa kanyang malungkot na kamatayan sa mismong sandali ng kanyang tagumpay muling nahulog si Faith sa isang panaginip ang puting buhok. Na babae na nagngangalang Luna na madalas lumilitaw ay siyang core ng Hanan si Luna ay nasa loob ng pangunahing tauhan upang pigilan ang paggising ng gluttony, ngunit limitado ang kanyang kapangyarihan at hindi na kayang lumaban pa ang susunod na mangyayari ay nakasalalay na sa sariling pasya ni Faith ang buhay o kamatayan ay nakadepende sa kanyang kakayahan. Bago umalis binalaan niya na kapag kinain niya ang Celestial Dragon, lubusang makokontrol siya ng gluttony habang muntik nang mahulog ang pangunahing tauhan sa bangin. Lumitaw si Greed upang pigilan siya, ngunit nagpasya na siya na wakasan ang panganib na ito bago payapang bumalik sa realidad. Nakatakas na sa selyo ang Celestial Dragon at ang kasalukuyan nitong stats ay higit na sa level. Hindi ito ikinatakot ni Faith, determinado siyang wakasan ito sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isang braso. Inihagis ng pangunahing tauhan ang kanyang espada na nagdulot ng matinding pinsala sa Celestial Dragon. Sinundan pa ito ng isang suntok na parang paputok na sumabog sa ulo ng halimaw. Hindi pa doon natapos, pinutol ni Faith ang dalawang pakpak nito dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Hindi pumayag ang Celestial Dragon, nagpakawala ito ng isang napakalakas na teknik na nakatutok sa dalawa. Agad na inaktiba ni Faith ang dobleng pagpapalakas na kasanayan. Hinati ang teknik ng Celestial Dragon sa dalawa at saka isinagawa ang panghuling tira na hinati ang katawan nito sa dalawa. Bagamat parehong nag-angkin ng tagumpay, muling nagising ang gluttony. Nag-alala siya na kapag nawala ang kontrol magiging mas malaking banta pa siya kaysa sa Celestial Dragon, kaya't inilipat ng pangunahing tauhan ang lahat ng kanyang stats upang buksan ang bagong anyo ni Greed. Sa sandaling iyon dumating din si Mai upang tuparin ang pangako sa pagitan nila, ngunit habang handa na siyang tapusin si Faith, biglang lumitaw si Rosie at iniligtas siya sa manipis na agwat. Na tuklasan din ni Faith na tuwing naroroon si Rosie, kumakalma ang gluttony at hindi na siya nawawalan ng kontrol sa kabila ng panlilinlang kailanman ay hindi sinisi ni Rosie si Faith. Umiiyak siyang nagpumilit na anuman ang kapangyarihan niya si Faith ay nananatiling si Faith isang mahinahong tao na palaging nagbibigay ng malaking inspirasyon sa kanya. Matapos sabihin ito nawala ng malay si Faith nang magising siya. Alam niyang nasa isang siya. Pagkatapos ng laban kay Mason nawala ang kanyang kaliwang braso. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid sina Mai at Eris. Sinabi nilang natulog si Faith ng isang linggo. Ikinwento ni Mai ang tungkol kay Mason. Lumabas na siya ay kontrolado ng madilim na espada na pinilit siyang maging host at lumaban. Ngunit dahil ang mga deadly sin weapons ay hindi maaaring sirain, itinapon niya ito ng malayo patungong Gaelia. Dumating din si Eris upang hiramin ang lakas ng pangunahing tauhan. Dahil patay na ang Celestial Dragon, isang bagong yugto ang haharapin ng mundo. Sa kasalukuyan isa siya sa mga nagtataglay ng kapangyarihan ng deadly sin, kaya't hindi niya matatakasan ang tungkuling ito. Ngunit una ibabalik ang kanyang nawalang braso at kailangan niyang umalis bago bumalik si Rosie. Kung hindi kahit ang marinig lang ang pangalan nito ay makapagpapaalab sa gluttony sa kanyang loob. Nang dumating si Rosie upang bumisita, matagal nang kaalis si Faith, nag-iwan lamang siya ng isang liham ng pamamaalam sa mesa. Sa sulat ay humingi siya ng tawad sa pagtatago ng kanyang gluttony skill mula sa kanya at nangakong muli silang magkikita kapag siya ay naging mas malakas. Nagbago ang tagpo sa isang kastilyo. Labis ang pagkagulat ng lahat sa tunay na pagkakakilanlan ni Mikuru. Bago matapos ang pangungusap, muling pumasok si Rafin sa silid pananaliksik. Pagpasok niya biglang nagbago ang kanyang tono at hindi inaasahang tumawa ng may galak tungkol kay Faith na tumulong sa kanyang alisin si Heart. Ang bato sa loob ng kahon ay nagsimulang maglabas ng kulay ililang liwanag na tila hudyat ng mas matinding labanan na malapit ng sumiklab.